Assalamualaikum! Magandang araw sa lahat ng aking mga viewers. Ako pala si Fatima na namumuhay dito sa city ng Pakistan. Nandito po pala ako sa Lahore bilang asawa at bilang ina dito sa bansang Pakistan, dito sa Lahore City. So sana po ay hindi po kayo magsawa at sumusuporta. At maraming salamat sa aking mga new subscriber. Mega shoutout sa lahat ng aking mga viewers. Magandang araw po. Enjoy po kayo. Salamat. Ngayon pala mga sisi ay nagluto pala ako ng tanghalian namin. So dito po sa Pakistan at dito sa bahay namin ay paborito po talaga ng asawa ko ang broccoli at ito po ang cauliflower ang lulutuin ko ngayon. Tapos ito po yung onions at garlic na pinagsabay ko. Ang mga luto po dito sa bahay ay iba po talaga sa atin mga sisi. Sila po ay gumagamit ng turmeric powder, yung pong color na yellow, at chili powder, at marami pong mga powder na ilalagay kagaya ng cinnamon powder, zira powder, at coriander powder. So mayroon pa din yung mga black pepper mga sisi. So kapag bago ka pa lang ay manibago ka talaga mga sisi. So ito din, nagluluto na rin ako ng kanin kasi alam nyo na kapag tayo ay Pilipino, hindi pa rin nawawala sa amin ng anak ko ang kumakain ng kanin every time. Lalo na sa tanghalian at sa gabi mga sisi. Mahirap po talagang iwala ito sa ating buhay, lalo na tayo ay isang Pilipino. Dito sa Pakistan ay lalo na dito sa amin mga sisi ay marami po talagang onions bawat sa niluto. Bakit? Kasi yung onions po ay nagdadala po siya ng tamis. Hindi mo na po kailangan maglagay ng magic syrup or any na bitsin kasi nagbabalance po yung luto natin kapag nilagyan mo ng medyo marami-raming onions. Kaya nagbabalance yung lahat ng lasa mga sisi. Tapos kapag bago ka pa lang na asawa ng isang Pakistani or bago ka pa lang nakatikim sa mga pagkain nila, ay manibago ka talaga mga sisi kasi marami pong mga ingredients. Pero sa totoo lang, ito po ay mga organic talaga mga sisi, walang MSG. So it means healthy po siya. Pero dito sa Pakistan, mostly po ay gumagamit po sila ng maraming oil. Dahil yung asawa ko ay isang pasyente na may masakit sa puso, ay iniingatan ko po na hindi masyadong maraming oil ang nilalagay ko. Kaya masaya po siya minsan na magluluto ako ng bulalo at mga tinola at lalong-lalo na yung lalagyan natin ng malunggay yung mga munggo. Kasi tayo kasing mga Pilipino ay hindi masyadong naglalagay ng mga oil. Kahit matagal na kaming mag-asawa ay kung ano yung luto ko as a Filipino food ay ganun din po ang nilagay ko. Hindi ko na po yan pinareho sa kanila na ang daming mga oil. Kaya sa ating mga kababayan, kahit anuman ang ating maasawang ibang lahi, ay kailangan po talaga nating matutong magluto sa mga pagkain nila. Kasi napakahirap pag bago ka palang asawa. Hindi ka sila kumakain sa mga breakfast natin kagaya ng mga tinapay, mga sisi, lalo na sa mga 3-in-1 coffee. Kasi para sa kanila, dito sa bahay ay hindi po siya healthy. Kaya naano ko talaga, nadala ko talaga kung ano yung mga gusto na pagkain nila kasi nga mga pasyente, ang mga mostly sa mga tao dito, mayroong mga high blood pressure. So natuto na rin ako sa mga ganitong pagluluto. O, 'di ba? So, ayun mga sisi ay iba-iba po talaga dito sa Pakistan. Ang iba-iba po ang aming kwento bilang isang asawa ng Pakistani. Ako po ay full-time mom nandito sa bahay. Ako po ay kagaya sa Pilipinas ay ako po ang nagluluto para sa aming tatlo at ako po ang naglilinis dito sa bahay. May tumutulong lang sa akin tuwing umaga na maglinis. Pero hindi po talaga complete na linis talaga. Ako pa rin po yung nagsusunod ng mga kalat-kalat din minsan. Alam niyo na kapag Pilipina tayo ay kailangan natin na malinis ang ating mga bahay. Lalong-lalo na ako ang gusto ko po ay malinis.
malinis at organized. Tapos, kapag free time ako mga sisi, ay nagtatahi po ako. Marami po akong mga customer ng ating mga kabayan. At minsan ay ako na rin po ang magtatahi ng aming mga ginagamit dito sa bahay, kagaya ng mga damit ko, damit ng asawa ko, at damit po ng anak ko. At lalo na ang mga kortina at mga bedsheet. Isa pong malaking tipid po iyon bilang isang asawa na para bang inaambag ko yung talent ko or skill ko kasi sa totoo lang palagi po talagang may mga sira yung mga damit, so anytime pwede po akong mag-repair. So ayun na mga sisi, kahit matagal na ako dito sa Pakistan, 4 years na po ako, hindi po ako fluent sa kanilang mga lingwahe. At alam niyo po ba ay nag-start ako mag-vlog para i-share ko po lahat ng aking may experience dito bilang asawa. At ito po yung mga niluto ko. Yung yellow po is a turmeric powder na napaka-healthy po yan para sa atin ang turmeric. At mura lang po yan dito bibilhin ang mga turmeric. Ito po ay onions at garlic na ginisa ko konti sa mantika at nilagyan ko po siya ng turmeric. Alam niyo po, kahit sabihin ng asawa natin na gusto nila ang niluto natin kagaya ng tinola, pero naghahanap po talaga sila ng lasa nila. Ito po ay beetroot at carrots. Ito po ay kinakain ko para po sa aking kalusugan kasi mababa po yung hemoglobin ko. At dahil summer ngayon ay nilalabas na namin yung cooler. Yan po ang ating tulong sa init. Kasi iba kasi ang init dito sa Pakistan mga sisi kaysa Pilipinas. Sobra po talagang init. So malapit na po maluto yung gulay na aming ulam. Dito po ako natuto. Kahit po sa Abu Dhabi, natuto po ako sa mga luto-luto nila mga sisi. Which is na-realize ko na napaka-importante talaga. At ito na po yung resulta. Ayan, medyo nag-dry na kasi ito po ang klase ng luto na gustong-gusto po ng asawa ko. At tapos, ito po yung request ng anak ko. Ayan, chicken mince po iyan na may garlic at onions. Ayan. Ayan mga sisi, mega shoutout pala sa aking mga viewers sa Pilipinas. Mega shoutout sa aking viewers sa Saudi Arabia. Mega shoutout sa lahat ng aking viewers sa Korea, sa Japan, sa Singapore, sa Malaysia, sa Hong Kong. Lalong-lalo na sa ating viewers sa UK, Canada, German, sa Jordan, sa China, at sa Japan. At lalong-lalo na sa ating mga kabayan dito sa Pakistan. At ang ating mga viewers sa UAE, mga shoutout sa inyong lahat mga sisi. At hindi ko alam kung saan naabot ito ang aking video. Mega shoutout pala kung mayroon tayong viewers dyan sa California. Mega shoutout at maraming salamat po sa panood po niyo ng aking video. At ang aking viewers pala sa Taiwan, mega shoutout sisi. Alam niyo po mga sisi, ang buhay natin ay iba-iba. Tapos, dumating ako dito sa Pakistan. So, nabanggit ko na sa aking mga video na ako po ay pangalawang asawa. Yes po, hindi ko po dinideny iyan. Pero, ang topic po natin ngayon ay napakasensitibo. Ay ito po ay isang pagpaunawa sa ating mga viewers na pakinggan nyo po ng maayos. Ako po ay hindi nag-promote na anytime at anong rason ay pwede din po kayong sumunod sa akin na mag-asawa ng pangalawa ay bilang isang pangalawang asawa. Kasi ang pinapasok ko po na itong sitwasyon na ito ay base lang po sa mga rason at isang tadhana para sa akin na ako po ang nagdidesisyon. Hindi ko po alam kung bakit. Sinishare ko lang sa inyo kung ano yung experience ko at openly ay inano ko talaga sa inyo kung mayroon bang nakarelate sa aking sitwasyon or sa aking buhay na ganito. Alam niyo po mga sisi ay during sa aming LDR ni Mister, alam niyo naman mayroon po akong story part 1, story part 2. So ayun nga mga sisi, pag isa kang babae tapos bata ka pa, tapos napunta ka sa malaking problema, tapos nasaktan ka, para kang na-trauma, ay kapag may isang taong nagko-comfort sa'yo,
at nakikita mo yung mga bagay na hindi mo naranasan na may taong hihila sa iyo pataas, ay madali ka po talagang mahulog sa ganito. Pero that time, iniisip ko rin ah, kung sino yung bigyan ko ng tiwala ko ulit. Oo, bilang isang babae, sinishare ko po sa inyo ito. Kapag nasaktan kasi ang isang babae, emotionally, ay nagdudulot po ito ng trauma. Okay? Para sa sarili ko, para akong na-trauma, na ayaw kong masaktan ulit. Tapos, marami nang magpa-flashback na ayaw ko sa mga ganito, mga ganyan, parang may requirement na yung utak ko na, may requirement ba na, di bali na, buti na lang kung mag-isa na lang ako. So, during sa aming LDR, saka na nagsabi ang asawa ko na may asawa siya, na during 2 months ang aming relasyon. So, that time, hindi ko pa masyadong kabisado kung ano ba talaga ang pagduduwaya, ganun ba mga sisi. Lalo na sa mga bansang Pakistani. Kasi dati, hindi masyadong maraming mga vlogger or may nagsishare. Ganun ba? Parang wala ka pang idea. Ganun. So, dahil sa aming pagchat-chat ay nahulugan na ng loob, ganon, hanggang nagsabi siya sa akin na may asawa siya. So, bakit ba ako pumayag na magiging pangalawang asawa? Actually, ako po talaga ay napakaselosa. Yan po ang nature ko po talaga, mga sisi. Pero, nagdesisyon po ako niyan nung yung asawa niya ay nakipag-usap sa akin. Nung pinakilala na ako ni Mister, tapos pinaintindi niya sa akin. At before that, mayroon po talaga akong nakakausap na malapit po sa trabaho. Yung bang workplace ko dati, marami kasing mga Muslim na nagtitinda ng mga casing na cellphone. So, nag-research din ako. Tapos, tinatry ko naman na iwasan. Pero, parang babalik talaga ako. So, nung pinakilala niya sa akin ang kanyang mga anak, at dito siya sa Pakistan, pinakilala niya sa akin yung asawa niya. Ang reason kasi is matagal lang may sakit yung asawa niya. Alam mo yun, nasa abroad yung mister ko. Dati hindi pa kami mag-asawa. Tapos uuwi lang siya ng Pakistan para bakasyon. Nagkasakit yung unang asawa niya. At gusto ng unang asawa niya na nagbigay siya ng permiso na maghanap siya ng pangalawang asawa. So, si mister naman, ayaw niya ng kalahi niya, yung maasawa. So, ang prefer niya is Pilipina. Kaya yun, nag-ano siya, nag-chat-chat siya. Oo, pumasok siya sa mga chat room, no? So, ayaw din niya na ang maasawa niya na Pilipina ay nasa UAE kasi sa UAE siya nagtrabaho. So, nag-try siyang maghanap sa mga website, gaya ng Yahoo. So, hindi ko alam kung ano ang biro ng tadhana dahil that time din ako ay isang broken hearted. Tapos, para bang inano ako ng mundo, para akong tinabunan ng mundo. Feeling ko napakamalas ko sa buhay that time talaga. Hindi ko alam, wala akong naintindihan. Ang alam ko lang ay ipagpatuloy ang buhay na i-embrace ko anumang pagkakamali ang nagawa ko. Yun lang talaga ang nasa isip ko. So, ayun mga sisi, ina-explain ng asawa ko na legal daw silang mag-asawa ulit at ang rason niya ay may sakit na, matagal na may sakit ang kanyang asawa. Tapos, nagbigay siya ng permiso. Nakipag-usap siya sa akin, yung asawa niya, yung mga anak niya na mga lalaki. Oo, kasi yung mga anak niya babae nasa ibang bansa. Tapos may isa siyang anak na babae na bunso, yun din nakilala ko. Tapos yung mama niya, mga kapatid niya, nakilala ko that time. So, parang sa sitwasyon that time is napauwo ako. Oo, sabi ko ay para sa sarili ko, pumapayag ako kasi wala na silang physical relationship. So, ang ano na lang, dito ko ma-experience sa inyo nung dumating ako sa Pakistan.
So, nung after ng kasalamin, di ba, pumunta ako ng Abu Dhabi. So, doon kami nagsama hanggang nabuntis ako sa aking bunso na anak, si Yusef. Hanggang ah, dumaan ang maraming taon, nagtry talaga si Mister na gusto niya akong dalhin dito sa Pakistan. That time, hindi pa ako buntis. Wala pa kaming anak dalawa. Nagtrabaho ako sa UAE, di ba? After nagkasalamin. So, ayun nga mga sisi, marami akong mga narinig na mga bad news, na mga negative about dito sa Pakistan na ang hirap daw, nakakatakot. Syempre, hindi ko pa nakita kung anong meron dito kasi wala pang masyadong vlogger that time. So, medyo natakot rin ako. Kaya, sabi ni Mister kahit 7 days lang para makilala ako ng pamilya niya. So, sabi ko sa kanya, ikaw na lang umuwi. Sabi ko sa kanya, saka na ako sasama sa iyo sa Pakistan pag may anak na tayo. Oo. Yun talaga, iwan ko, yun ang rason ko sa buhay. So, nung nag-resign ang mister ko, sinabi ko sa inyo na nung nagbagyo ay nagdesisyon siyang papuntahin kami dito at nung mga anak din niya. Kasi nag-resign na siya eh. So, syempre, asawa ko yun at may anak kami. Yung anak ko ay hinahanap niya talaga yung ama niya. So, gusto ko din na lumaki yung anak ko na may ama na magkasama sila kasi yung asawa ko is may edad na, 'di ba? So, at least ay sinusulit mo yung panahon na makasama ng anak ko yung papa niya at ganun din ako bilang isang asawa. So, kahit na nag-resign yung mister ko, ay nag-oo pa rin ako na pumunta dito sa Pakistan kasama yung anak namin. Oo. Ang unang rason talaga bakit ako napapayag maging pangalawang asawa ay dahil yung asawa niya ay wala na silang physical relationship at yung asawa niya is mabait po talaga. Nagbibigay siya ng permiso mga sisi. Tapos, tapos yun nga, nakilala ko yung mga anak niya. Sa isip ko ay wala namang problema kung legal naman. Yun talaga ang number one mga sisi. Kasi mahirap siguro sa sitwasyon na ang kaduwaya mo, tapos schedule kayo ng, alam mo yon, ng asawa mo, doon siya matutulog. Parang hindi ko yun kaya. Kaya nung sinabi niya na wala na silang physical relationship, ay nag-go na ako. Oo, nag-go na ako kasi may sakit siya. So at least ay makasama namin siya, matingnan kasi alam niyo po kasi pag matanda na tayo, kahit ilan pa yung mga anak natin, pag ang mga anak natin ay makakaroon ng sariling pamilya, ay maiiwan talaga tayo mga sisi. Kasi hindi na natin mahawakan yung mga buhay nila. Yung mga anak niya ay may mga asawa na, nasa ibang bansa na nakatira. Tapos dito sa bahay, nung dumating ako, syempre, bata pa, hindi mo talaga maiiwasan na bigla ka na lang susumpungin ng selos na walang dahilan. Ganon ba? Parang, iwan ko, parang sinusukat yung pagkatao mo. Ganon talaga. So, that time, dumaan talaga sa akin ng ganyan. Pero na-realize ko, unti-unti ay magmamatured ka. Ma-realize mo talaga ang buhay kung ano yung priority. Lalo na kung may anak ka. Kapag may anak ka kasi, ma-priority mo yung pangangailangan nila. Oo, pag ganyan ang mindset mo. So, nakita ko kung gaano sila ka-close ng anak ko at ni Mister. At yung mga anak niya, tanggap nila yung anak ko. Iba yung ano nila, iba yung kultura nila kaysa sa atin sa Pilipinas. Basta, ang ginawa ko lang ay nirespeto ko yung mga anak niya at yung kaduwaya ko at si Mister. So, ang sitwasyon po namin ay everyday, si Mister, pumupunta talaga yan sa baba. O, kasi inano kami eh, binigyan ako ni Mister ng accommodation, kami ng anak ko at si Mister, kami po kasama dito sa taas. Oo, matutulog at dito po siya nagstay. Tapos sa baba po ay nandun po yung unang asawa niya kasi may nag-aalaga sa kanya na dalawang katulong. Tapos nandito rin ang kanyang anak na lalaki. Uh, Alam nyo, sa aming sitwasyon wala talagang problema. Mas
nagtagal talaga, walang halong kaplastikan. Pag bumibisita ako sa baba talaga mga sisi, ay nilapitan ko talaga yung asawa niya. Walang nagsabi sa akin lang. Mm. Yun na, kasi tao din tayo, 'di ba? Tao din tayo. At kapag iniisip mo yung sitwasyon niya at sa'yo, marirealize mo, kapag nagkasakit tayo, wala tayong ibang iniisip na mayroon tayong kasama, mayroong mag-aalaga sa atin. Oo, yan ang realidad sa buhay talaga. Na-realize ko na bawat tao na darating sa buhay natin ay napaka-importante. Yang selos-selos na yan na para sa masawa, wala na po ako niyan. Totoo po. Kasi ano pang ikasiselos mo, may sakit na nga yung tao, di ba? So, everyday talaga si Mister ay pumupunta sa baba para makipag-usap. Tapos, titingnan kung paano siya inalagaan ng mga katulong. At ako din, tinitingnan ko din doon. Kaya, hindi ko, ang time na iyan, hindi ko na yan i-interfere. Wala na po ako dyan. At dapat ay sa akin lang ito na alam ko kung saan ako lulugar, kung saan ako dapat lang. Kasi sa Islam talaga, religyoso kasi sila mga sisi. Sa Islam talaga ay equal lang yung karapatan ninyo bilang asawa, lalo na kung may mga anak kayo. So, ang naano lang talaga na challenge ay si Mister ay nakaya niya kaming dalhin dito ng anak ko. Pinakilala sa mga kamag-anak, sa side ng asawa niya, sa lahat ng mga anak niya, at lahat-lahat talaga. So, ayun po ang pinaka-importante. Yung pinasok mo ang pagduduwaya, natanggap ka ng lahat. Hindi po yung tinatago ka. Oo. Ibang usapan na rin iyan. Ayaw ko ng ganyan. Okay? So, binigay niya yung karapatan ko. Marami ding mga pagsubok sa isang relasyon. Dumadaan sa selos, hindi sa selos sa dawaya ko, selos sa mga ibang bagay ba, na bigla na lang papasok yung, alam mo yon kapag ang isang lalaki na masyadong mabait, tapos masyadong mabuti sa ibang babae, ay misinterpret mo. Oo, ganun ba? Kasi, alam mo bakit? Kasi, na-trauma na eh. Dumaan ka na sa masakit na relasyon na na-trauma ka na. Ang ano talaga, bakit ako napauo na maging asawa niya is, mabait talaga siya. Oo, mabait siya. Tapos, binahaya niya kami, hindi niya kami pinabayaan. Simula na nakilala ko yung asawa ko, palagi po siyang nasa likod ko. It means yung suporta na hindi ko na-experience sa ibang tao. Nung sobrang dapa ko na, ay siya lang talaga ang humihila sa akin pataas. Iba kasi yung kapag may asawa ka na, lalo na yung asawa mo is nagtatrabaho sa mga bangko, mga ganun ba. Kapag mayroong plano, lahat po talaga yan ay alam niya. Alam niya kung anong gastos mo, resibo talaga. Kapag sinabi niya, ibigay niya sa iyo yung pera, ikaw nang bahala niyan. Hindi na siya makikialam niyan. Kasi party mo yan eh. Ikaw nang magdidesisyon yan. Ganyan po yung ugali ng mister ko. Oo. Tapos, syempre, may sakit siya. May sakit sa puso. Ganon. So, ang ginawa lang namin ay yung everyday ay sinusulit. O, kasi hindi natin alam ang buhay kung kailan eh. Kahit sabihin na ako ay bata pa, o 41 na ako mga sisi, hindi ko alam na, oo, matanda na sila. Kasi ang asawa ko ay 70 na, di ba? Mag 71 na. Matanda na sila, may sakit. Hindi ko alam kung sa edad ko na ito, alam niyo naman ang Filipino lifespan ay napaka-ikli lang talaga, di ba? Kasi ang mama ng asawa ko is 80 plus na eh. 80 plus na. Ang dinaramdam lang ni Ami is yung katandaan niya, yung masakit ang tuhod, ganun ba? Manos na, yung memorya niya, napaka lakas pa. Kaya palagi kong sinasabi sa mister ko na,
umabot nga yung mama niya sa edad na ganyan, how much more ikaw, sabi ko sa kanya. Palagi kong nilakasan yung loob niya. Nangarap talaga siya na darating ang panahon na lumaki yung anak namin, na makita niya na nasa maayos. Yun bang ikasal, ganun ba? Yung mag-20 yung anak ko, yan ang pangarap niya, na sana ipagkaloob, mga sisi. Yun lang talaga ang gusto niya. Pag tayo ang mga tao na may sakit, mga sisi, ang bawat araw, bawat oras ay napakahalaga. Totoo po yan. Oo. Kaya, nung nag-mature talaga ako, lahat ng mga bagay ay na-realize ko talaga. Kapag ano ka pa, yun bang napaka-childish mo pa, palagi kang nagsisilos, palagi kang nagdadabog, kahit kaunti lang na rason, nagagalit ka, gusto mong iwan, ganun ba? Kapag childish ka pa. Pero dumating sa punto na ang panahon na ang magpaintindi sa'yo, lahat ng bagay ay ma-realize mo at mabigyan mo ng halaga. Kasi lahat ng mga tao sa paligid mo, hindi yan makakatulong sa'yo. Oo. Sa sitwasyon ng mga anak mo, sa sitwasyon mo, at sa sitwasyon ng pamilya mo. Walang taong makatulong sa'yo. Ang ibang tao ang mabigay lang, paninira, stress, yun lang mabigay talaga. Kaya dapat talaga ay ipo-focus lang yung buhay mo sa sarili mo at sa mga anak mo, kasi sila yung responsibilidad mo. Tapos yun na, marami talagang mga nagja-judge nung nalaman nila na pangalawang asawa ko. Sinabihan ako na kabit. Oo, sinabihan ako na kung ano-ano lang talaga. Pero kinikip ko yun sa puso ko. Every time na magdasal ako, dinadasal ko lang iyan. Kasi tayo lang naman nakakaalam sa sarili natin eh. Hindi natin alam ang panahon, kaya hindi na lang tayo magbitaw ng salita. Ganun ba? Kaya yun, kung pakinggan mo yung mga tao, mayroon kasi akong kaibigan na ganyan eh. Mayroon akong kaibigan na ganyan na nalaman niya yung asawa niya ay mayroon palang unang asawa, pero mahal siya ng lalaki, pinakasalan siya, gusto siyang dalhin sa Pakistan, pero may anak sila dalawa. Ang ginawa niya talaga ay nakipaghiwalay siya. Nung nakipaghiwalay siya, siyempre nagalit yung asawa niya, hindi siya sinusuportaran. Sobrang hirap ang naranasan niya para sa mga anak niya. Yung mga anak niya ay masyadong naghirap, hanggang nakipagrelasyon na rin siya ng iba. Yun, ang lalaki para ding walang kwenta na din. Nagkaanak na siya ng 4. Tapos grabe yung trabaho niya, ang lalaki babaero pa. Kaya nasa atin lang talaga yan kung paano natin idesisyon yung buhay natin, kung paano mo yan ibabalanse. Kasi ang buhay ng isang babae ay hindi perpekto. Ang buhay mag-asawa hindi perpekto talaga. Kahit gaano mo pa ito panghawakan, asawa ka na hindi mababae yung asawa mo, wala kang magagawa kung darating sa punto ang ganyan. Kasi hindi mo hawak yung puso niya. Ang pinakamasakit lang kung talikdan ka ng mga responsibilidad niya. Hindi lang ikaw mahihirapan, pati na yung mga anak mo, yung emotional mo. Ang hirap talaga kapag may emotional damage ka, trauma, anxiety, ang iba talaga hindi makakaya. Kaya ako, nagpapasalamat talaga ako na kahit malaki yung agwat ng asawa ko, at least nagiging responsable naman siya. Sa ngayon ay inaalagaan ko na lang, nalagaan ko siya, siya din ganon din. Kahit na 70 na yan, para pa rin hindi siya 70. Oo, siya maghatid sa akin, bumili ng mga tela, tapos mag-online pa yan, mag ano sa negosyo, ganun ba. Tapos siya nagdala ng budget sa bahay, siya pa maghatid sa anak namin. Ako minsan lang kapag siya wala dito. Tapos lahat ng mga pangangailangan or emergency, siya po talaga ang tumatakbo. Ano kasi yan, ano sila, 12 sila, 13 sana namatay yung isa, 12 sila, tapos siya yung panganay. Oo, kaya
believe rin ako sa asawa ko kahit ganyan yung edad niya. Kaya yung buhay namin ay sinusulit namin yung araw. Kasi hindi natin alam kung kailan, kung ako ba yung unang mamatay or ano. Ang inisip namin yung mga bata, yung anak ko, yung anak ko sa Pinas kasi malaki na rin siya, nag-aaral pa. Tapos yung anak ko ito. Kaya ako talaga, tinuturuan ko yung mga anak ko na magiging independent. Hanggang buhay pa ako, nagsusuporta ako. Tinuturuan ko sila kung ano ang gagawin sa buhay. Ganon ba? Kaya ako, kahit nandito ako sa bahay, pag may free time ako, nagtatahi talaga ako. Oo. Pero sa gabi, humihinto ako like 10 p.m. para bigyan ko ng oras yung asawa ko at anak ko. Oo, kasi may kailangan mo talagang kausapin yung anak mo, anong ginawa niya sa school, ganun ba? Tapos, kapag maaga naman, kapag may mga delivery ako, mga 4 or 3 a.m. gigising na ako niyan. At least tulog na sila. Di ba? Kapag matapos na yung delivery ko, yun, sabay na ako na nandyan sila at anak ko. At yun, makabigay ka ng oras. Oo. Kaya, ganun mga sisi Hindi natin alam yung buhay natin. For example, may asawa ka. Yes, ikaw lang yung asawa. Tapos, susubukan na ang pamilya ninyo, mag-asawa. Magkasakit yung asawa mo, or mababae siya. Pagsubok kasi yan Pagsubok iyan bilang pamilya. Oo. Hindi mo talaga mapipigilan o mapipili ang isang perpekto. Swerte ka lang kung umabot ka sa edad na 70, lumaki yung mga anak mo na walang pagsubok sa pamilya ninyo. Pero darating talaga sa punto, one day, na magiging isa na lang tayo. Oo, ganun talaga. Yan ang reality sa buhay Kaya, itong pinili ko na buhay ay hindi ko pinagsisihan talaga. Ang alam ko lang ay magbigay ako ng respeto, magbigay ako ng gap. Yung gap ba, distansya na kapag nagbigay siya ng oras sa kabila, may sakit siya Kailangan tanungin kumusta siya, paano siya inalagaan. Yun, hindi ako nag-interfere niyan. Minsan, sinabihan ko pa yung asawa ko na i-check niya doon. Ganon, kung anong ginawa ng katulong niya, pinakain ba ng maayos. Ganon ba? Kaya susubukan ka talaga kung gaano ka kabuting tao ba. Oo, ganon. Kapag matagal na kayo, pero kapag parang bata pa yung utak mo, kung ano-ano lang papasok sa utak mo talaga. Pero dumating sa punto, lalo na kung magkasakit ka, one time nga nagkasakit ako ng tiyan. Feeling ko, mamatay na ako. Oo. Sinabi ko pa sa asawa ko na kung mamatay ako, dito mo lang ako ilibing. Tawagan mo lang yung anak ko sa Pilipinas. Sabi ko sa kanya. Oh, yun talaga ang sabi ko. Tapos, sabi niya, huwag kang magsabi ng ganyan. Pag papatay-patay ka dyan, papatayin kita. Yun talaga ang palagi niyang rason. Nakakatakot talaga kapag dumating sa punto na kung sino sa inyo ang mauna. Yan po ang kinatakutan ko talaga. Pero dahil may anak ka, kailangan talaga na maging strong. Oo, ganun po ang buhay. Kahit ikaw ay single, kung hindi ka mag-aasawa, dumating talaga ang panahon na mag-matured ka, like 40 plus, ganun ba? Or 50, dumating talaga sa punto na lahat ng pinagdaanan mo ay mapa-flashback sa'yo kapag matanda ka na. Yun lang po talaga. Kaya kung ano ang buhay na pinili ko, hindi ko po pinagsisihan. So, para po ito sa mga kababayan natin, ng mga babae. Kapag naka-encounter kayo ng sitwasyon na ang lalaki ay mag-offer sa inyo at gusto na ikaw ay maging kaduwaya, titimbangin mo iyan. Kasi, sa totoo lang, pag pinasok mo ang ganitong bagay, at for example, yung asawa niya is bata pa, yung asawa niya ay napaka-healthy pa, may mga anak,
kahit sabihin mo pa kung sa ibang bansa ka pa, sabihin mo okay lang sa'yo. Pero wag kang magsinungaling na kapag nag-iisa ka, ma-realize mo talaga, lalo na kung ang asawa mo ay uuwi sa Pakistan or ano bang lahi, ay mag-isip ka talaga ng hindi maganda. Kasi ang pagkaroon ng bilang pangalawang asawa, pareho lang po iyan sa mga nasa Amerika na divorce sila tapos may mga anak, ganon talaga. Pero ang problema lang kapag kaduwaya kayo tapos mayroon pang physical relationship yung asawa mo sa kanyang kaduwaya, dadaan ka talaga, maging ready ka kung hindi ka basilosa, mabubuang ka talaga. Kasi mag-isip ka ng kung ano-ano pumasok sa isip mo hanggang masanay ka na lang, lalo na kung may mga anak kayo, pero iiyak ka talaga. Kaya mag-isip mabuti kung ano ang bagay na pinapasok mo. Okay? Kahit sabihin pa ng partner mo na gusto niyang mag-asawa dahil parang charity, yun bang widow yung babae na may mga anak, gusto niyang tulungan, gusto niyang asawahin, kahit ganon mga sisi, responsibilidad niya pa rin, lalo na kung bata pa yung babae, na healthy pa, mayroon po talaga yung physical relationship. Oo. Na i-ready mo kung kakayanin mo ba. Yun lang po talaga. Huwag kayong papasok sa pagduduwaya kung hindi mo kaya. Kasi ang pagduduwaya ay isang responsibility. Oo, responsibility, at kailangan mataas ang pasensya mo. Kung masyado kang selosa, wag na. Kasi baka ma-depress ka pa dyan, kasakit ka pa, magiging masamang tao ka pa. Kaya huwag kang papasok sa pagduduwaya kung hindi bukal sa puso mo at hindi mo kaya. Bakit magkakasala ka lang? Bakit ko nasabi? Kasi mga masama na yung nasa isip mo, palagi ka na nagsisilos. Maybe kung hindi mo makontrol ang sarili mo, palagi mong inaaway yung kaduwaya mo o yung asawa mo. So hindi nagiging peaceful yung buhay. Kaya kapag ganito ang sitwasyon na hindi talaga okay yung puso mo, kung ikaw ay first wife, kausapin mo maayos yung asawa mo. Kasi ikaw ang magso-shoulder ng nararamdaman mo. Ikaw ang magsasuffer. Tayo pa naman mga babae, ang dami nating responsibilidad. Gawaing bahay, mga bata. Tapos plus pa emotionally, walang makaintindi sa'yo, kundi sarili mo lang. Kaya pag-isipin mo talaga mabuti. Kasi nandito ako sa sitwasyon na ito, na alam ko kung ano yung nararapat para sa akin. At tinanggap ko iyon. Bakit? Tao rin ako. May sakit yung kaduwaya ko. Oo, may sakit siya. Ang taong may sakit ay nangailangan niya ng tao na karamay niya. Ganon po talaga. Matanda na po sila, dalawa, 70 na po yung mga edad nila. Yung asawa ko at yung asawa niya may sakit. Kaya ibigay na natin. Huwag na tayong, ako para sa akin, wala na akong paki sa mga tao. Kung ano yung kabutihan na maibigay ko, yun na lang. Na kami lang dalawa ang makakaalam ng kaduwaya ko. At si Allah lang ang makakaalam. Ganun lang po talaga. Kasi pinasok mo eh. Ngayon, kung i-judge ka ng ibang mga tao, nasa kanila iyon. Kasi may buhay din yan sila na hinaharap, na hindi nila alam kung anong mangyayari sa buhay nila. Bawat isa. Kung ang mga tao ay kuda ng kuda sa'yo, sa sarili mo, hindi naman nila alam kung ano nangyari sa'yo, kung ano ang makakatulong sa'yo. Paano na lang yung buhay nila? Baka one day ay mas malala pa yung mangyari sa kanila kung ano yung salita na binitawan nila, o diba? Kaya bawat sa atin may sariling choices, may sariling mundo. Ako ay nagsishare lamang sa mga experience ko na bilang isang babae at para din sa ating mga kababaihan. Kaya masasabi ko talaga,
hindi madali magiging duwaya bilang isang babae. Para ito sa mga lalaki na gusto ninyo ng 2 asawa, 3 asawa. Kayong mga lalaki kayo, kung yung unang asawa ninyo bata pa, may mga anak pa kayo, tapos wag naman kayong maghanap ng iba. Kahit na sabihin na legal, alam nyo kung ano yung nararamdaman ng babae? Magki-question yan sa sarili. Bakit mag-aasawa tong asawa ko? Anong wala sa akin? Bata pa, walang sakit, may mga anak. Anong kulang sa akin? Kayo ang dahilan na magki-question yung asawa ninyo. Kahit okay sa kanya, pero deep inside masakit iyan. May mga lalaki talaga na ganyan. Yung iba, isabay-sabay pa. Buhay nyo naman yan. Pero bilang isang babae talaga, masakit iyan. Masakit iyan. Kaya ako, itong anak kong lalaki, pagdasal ko talaga na huwag. Pero kung darating talaga ang punto na kailangan din niyang, for example, nakasakit yung asawa niya, tapos, syempre, magiging lonely yung anak ko. Syempre, i-advise ko din sa kanya kung papayag yung asawa niya. O, diba? Kasi, mahirap din eh. Nagkasakit na, tapos, sa katagalan, wala na. Paano na yung sarili mo? Unless kung mahal na mahal mo or ano yung desisyon mo sa buhay, mahirap. Ang bawat tao talaga mga sisi ay importante. Mga taong pumasok sa buhay mo. Bawat tao. Lalo na yung mga taong nandyan sa'yo. Kahit maliit na bagay ay nakapagbigay sa'yo ng atensyon. Ganon ba? Importante yan. Kasi hindi lahat ng mga tao ay magbigay sa'yo ng oras. O diba? Maraming mga sitwasyon na ganyan na kaduwaya, tapos itago ka. Masakit yan. Masakit yan sa side ng babae. Pero yung iba nagtitiis lang para sa mga anak. Wala na silang choice. Hindi yan dapat na i-bash or i-discriminate ang ganyan. Kasi hindi nyo alam yung nararamdaman, lalo na kung babae. Kung paano niya minamanage yung sarili niya na hindi ma-depress, may mga bata pa. Hindi madali ang ganyang sitwasyon talaga. Ang mga tao kasi ang dali makajudge eh. Madali mapuna. Mahirap. Kaya, yun lang po talaga ang masishare ko sa inyo mga sisi. Oo. Yun lang talaga. Kaya, kayo mga babae, lalo na mga bata pa kayo, kung nasaktan na kayo sa una nyong karelasyon, ay dapat talaga wise po kayong maghanap ng taong ipapasok nyo sa buhay ninyo. Oo, ang hirap ang ganyan. Natruma ka na sa unang relasyon, tapos in second time na naman masasaktan ka. Iba ang epekto ng emotional damage kaysa physical damage. Kasi kapag physical, mawawala yan eh. Pag trauma, mahirap. Wala makakatulong talaga sa'yo. Sarili mo lang. O diba? Kaya dito lang po ang ating video mga sisi. Ito lang ang masishare ko sa inyo. At maraming salamat talaga sa inyong lahat na nagbibigay kayo ng oras. At sana ay maintindihan ninyo. Sana lang po ay love lang love lang tayo. Huwag na tayong mag-hate kasi nakaka-stress iyan. O diba? So maraming salamat. Allah Hafiz.